Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tatlong taon ang nakalipas. Si Maya ay nasa ikalawang taon ng kanyang kursong inhinyeriya. Kilala siya bilang isang inosente at masipag na estudyante na ang mundo ay umiikot lamang sa mga aklat, aklatan at mga propesor. Bagamat siya ay seryoso sa pag-aaral, hindi naman siya ang tipikal na babaeng laging may dalawang tirintas at mailangis ang buhok. May maayos siyang pananamit. Hindi niya alam kung paano magbihis upang makahikayat ng atensyon. Hindi rin siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na magsuot ng maiksi o masisikip na damit. Tinanggap niya iyon kahit na minsan ay nais niyang maranasan ang magsuot ng maikling palda. Upang maramdaman kung ano ang pakiramdam. Ngunit hindi niya iyon ginawa upang hindi sumuway sa kanyang mga magulang. Wala siyang naging kaibigan sa kolehiyo. Mag-isa siyang pumapasok, nag-aaral at umuuwi. Iyon ang kanyang araw-araw na gawain. Hindi niya alam na may isang lalaking palihim na nagsisikap na mapalapit sa kanya. Ang pangalan nito ay Harry. Isa siyang estudyante sa kanilang kolehiyo na madalas lumapit kay Maya. Nagtatanong ng mga aralin o humihingi ng tulong sa proyekto. Bilang paraan upang makipagkaibigan. Hindi niya napansin ang mga pagtatangka nito. Paglipas ng ilang araw, naging malapit sila sa isa't isa. Itinuring niya itong kanyang matalik na kaibigan. Lagi silang magkasama. Mula sa pagbabahagi ng kanilang mga takot hanggang sa kanilang mga lihim. Isang araw, nagtapat si Harry ng kanyang nararamdaman at hiniling na maging kasintahan siya ni Maya. Nagulat siya. Hindi niya inakala na ang taong itinuring niyang matalik na kaibigan ay magpapahayag ng ganitong damdamin. Dahil wala siyang ibang kaibigan sa kolehiyo, natakot siyang tanggihan ito. Inisip niyang kapag tumanggi siya, mawawala rin ang kanilang pagkakaibigan at babalik siya sa pagiging mag-isa. Sa takot na muling mag-isa, nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Tinanggap niya ang alok nito. Ngunit malinaw niyang sinabi na hindi siya komportable sa anumang pisikal na paglapit o kilos na magdudulot sa kanya ng hindi kaginhawaan. Pumayag naman si Harry at naniwala siya rito dahil itinuturing niya itong kaibigan. Ngunit iyon ang kanyang inakala. Lumipas ang 2 buwan, nagsimula nang magbago ang kilos ni Harry. Palagi na siyang niyayakap, sinusubukang lumapit ng labis, at gumagawa ng mga bagay na hindi na komportable para kay Maya. Isang araw, tinawagan siya nito at niyayang magkasama sila dahil matagal na raw silang hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. At iyon ang naging pagkakamali niya. Pumunta siya sa apartment nito matapos ang klase. Doon, nadatnan niya si Harry na lasing, nakahiga sa sofa, at pantalon lamang ang suot. Nabigla siya sa kanyang nakita. Sa lahat ng panahong iyon, ipinakita ni Harry ang sarili bilang isang maayos at magalang na lalaki. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo at magalang sa lahat. Nang tanungin niya ito tungkol sa kalagayan nito, bigla siyang hinila at pilit na niyakap. Nang tumanggi siya, sinigawan siya nito at tinawag na walang utang na loob at hindi marunong magbigay ng kasiyahan sa isang lalaki. Bigla siyang hinalikan ng pilit at sinubukang igupo. Doon niya napagtanto na siya ay pinipilit. At ang taong gumagawa nito ay hindi estranghero, kundi ang kanyang kasintahan at matalik na kaibigan. Pinilit niyang lumaban, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas laban dito. Ipinasok nito ang kamay sa loob ng kanyang damit. Papunta sa kanyang dibdib. Sa huling sandali, naitulak niya ito palayo at napaupo ito sa sofa. Sinamantala niya ang pagkakataon at agad na tumakbo palabas ng apartment. Pagdating sa bahay, isinumbong niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Inasahan niyang kakampi niya ang mga ito. Na siya ay aalo at ipagtatanggol. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pinarusahan siya ng kanyang mga magulang. Pisikal, emosyonal at sa salita. Dahil sa pagkakaroon ng relasyon. Sinisi siya at pinaratangan na siya ang nagbigay ng maling pahiwatig. Tinawag siya sa masasakit na salita at itinuring na kahihiyan ng pamilya. Iyon ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay muntik nang manakit sa kanya,
at ang kanyang sariling pamilya ay hindi siya pinaniwalaan. Doon niya ninais wakasan ang kanyang buhay. May hawak na siyang talim at bago pa niya ito magamit, dumating si Daisy at napigilan siya. Kung hindi dahil kay Daisy, marahil ay wala na siya ngayon. Kasalukuyan. Naalala ko ang lahat ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Wala itong ipinagkaiba sa nangyayari ngayon. Matagal kong inunawa ang mga sinabi ni Ginoong Garcia. Tuluyan akong bumagsak. Bumigat ang aking paghinga. Punong-puno ako ng galit at pagkabigo. Hindi ko na alam ang aking ginagawa. Nagsimula akong maghagis ng mga gamit sa silid. Mga kortina, kumot, unan. Lahat ay aking winasak. Nabasag ko pa ang salamin. At sa sandaling iyon, napagtanto kong ako mismo ay wasak na rin. Hirap akong huminga. Para bang hindi na pumapasok ang hangin sa aking baga. Hinawakan ko ang aking lieg at pilit na huminga ng malalim. May humawak sa aking mga balikat. Pagpasok ko sa silid ni Maya upang kunin ang aking telepono, tumambad sa akin ang magulong kalagayan ng kwarto. Nagkalat ang lahat. Kurtina, kumot, unan at basag ang salamin. Nakita ko si Maya sa sulok, nakayakap sa sarili, hirap huminga. Lumapit ako at hinawakan siya. Ano ang nangyayari, Maya? Hindi siya sumagot. Patuloy ang kanyang pag-iyak at mabigat ang paghinga. Pinakalma ko siya sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang likod, ngunit bigla siyang tumayo at tila may hinahanap. Nagkagulo ang mga gamit habang hinahalungkat niya ang mga drawer. Nahulog at nabasag ang mga lampara. Nangamba ako na masaktan siya. Sinubukan ko siyang lapitan, ngunit tila wala siyang pakialam sa aking presensya. Patuloy siyang naglalakad hanggang sa makarating sa hagdan. Bago ko pa siya maabutan, nadulas siya. Bumagsak siya pababa. Agad akong tumakbo papunta sa kanya. Nakahandusay siya sa sahig, walang malay at duguan ang ulo. Sumigaw ako, Mimi! Mimi! Dumating si Mimi at nagulat sa kanyang nakita. Ano ang nangyari? Bakit siya duguan? Ipinaliwanag ko na nahulog siya sa hagdan. Sinubukan naming gisingin siya, ngunit hindi siya tumutugon. Nangamba ako na huli na ang lahat. Binuhat ko siya at isinugod sa ospital. Pagdating, naghihintay na si Liam. Agad siyang isinugod sa silid operasyon. Habang naghihintay, paulit-ulit na bumalik sa aking isipan ang mga nangyari. Ang mga paratang ko, ang kanyang paghihirap. Alam kong may kasalanan ako. Dumating si Lucas at niyakap ko siya. Hindi ko napigilan ang aking pag-iyak. Ipinaliwanag ko ang lahat. Galit siya sa akin. At may dahilan siya. Paglabas ni Liam, sinabi niyang kritikal ang kalagayan ni Maya. Pumasok kami sa kanyang opisina at naghintay ng resulta. Tahimik ang silid. Punang pangamba. Hanggang sa may biglang pumasok, malakas na binuksan ang pinto. Ang marahas na pagbukas ng pinto sa silid ni Liam ay agad na nagpalipat ng aming atensyon patungo roon. Pumasok si Daisy, kaibigan ni Maya, na may mapupulang mga mata na tila handang pumatay ng sinuman. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, malakas niya akong hinampas gamit ang paperweight na nasa mesa ni Liam. Ano ba ang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil malakas niya akong sinampal, sapat upang mawalan ako ng balanse at mapaatras. Nasalo ako ni Lucas bago pa ako tuluyang matumba. Sino sa tingin mo ang sarili mo, Ginoong halang ang kaluluwa? Tinawagan ako ni Ana at sinabi ang nangyari kay Maya. Sigurado akong ikaw ang may kasalanan sa kalagayan niya ngayon. Hindi ba? Alam mo, ang katulad mong demonyo ay walang karapatang mabuhay. Ako na mismo ang tatapos sa iyo, para hindi mo na muling masaktan ang Maya ko, sigaw niya sa tindi ng galit. Dinampot niya ang upuan sa tabi at ibinato iyon sa akin. Tinakpan ko ang aking ulo at hinintay ang pagtama nito. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Pagmulat ko ng aking mga mata, narinig ko ang pagbangga ng upuan sa kung ano. Nakita ko si Lucas na mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay habang umiinda sa sakit. Diyos ko, Lucas. Hindi mo sana ginawa iyon. Ano ba? Sabi ko habang tinutulungan siya. Tama siya. Hindi mo sana ginawa iyon. Ang lalaking iyan ang nararapat makaranas ng sakit. Huwag kang mag-alala, kung hindi man siya natamaan ng upuan, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang sakit.
Doble pa sa dinaranas ni Maya ngayon, malamig niyang tugon. Bago pa siya muling sumugod sa akin, binuhat siya ni Liam sa baywang. Nagpupumiglas siya, sumisipa at sumasapak sa hangin, at nahihirapan si Liam na pigilan siya. Tumayo kaming dalawa ni Lucas. Pinaupo ko si Liam at lumapit upang tulungan siyang pakalmahin ang naggangalit na si Daisy. Daisy, subukan mong unawain ang sitwasyon. Ang pananakit sa amin at ang paglikha ng kaguluhan ay hindi makakatulong kay Maya. Kailangan kanya ngayon. Pakiusap, kontrolin mo ang sarili mo. Isipin mo, matutuwa ba si Maya sa ginagawa mo? Ipagmamalaki ka ba niya? Magiging masaya ba siya kung malalaman niyang ang pinakamamahal niyang kaibigan ay nais pumatay ng iba? Kung hindi man para sa amin, gawin mo ito para kay Maya. Mangyaring kumalma ka. Ipinapangako kong aayusin ko ang lahat. Kailangan nating ituon ang pansin kay Maya, hindi sa pag-aaway, mahinahon kong pakiusap. Nang tila bahagya siyang kumalma, ibinaba siya ni Liam, ngunit hindi pa rin niya ito binitiwan. Para sa kaayusan, kalmado na ako. Bitawan mo na ako, sigaw niya kay Liam. Binibini ng kaguluhan, mahal ko ang silid na ito. Ayokong masira ito ng tuluyan, biro ni Liam. Kalmado na ako. Kung hindi mo ako bibitawan ngayon, hindi ko alam ang mangyayari sa silid mo. Pero ikaw, siguradong masasaktan, babala niya. Agad siyang binitawan ni Liam. Mukha siyang kalmado. Sa ngayon, alam kong nais mo pa rin akong saktan. Ngunit, maniwala ka, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero ipinapangako kong aalagaan ko si Maya mula ngayon. Pasensya na rin sa mga nasabi ko kaninang umaga, sabi ko. Wala akong pakialam sa paghingi mo ng tawad, malamig niyang sagot, sabay lakad patungo sa mesa ni Liam, binuksan niya ang mga drawer at maihinanap. Sandali, hindi mo maaaring halugugin ang mga gamit ko. Hindi na nakapagsalita si Liam nang tingnan siya ni Daisy ng matalim. Kumuha siya ng isang kahon. Isang first aid kit. Lumapit siya sa akin. Aaminin ko, natatakot ako sa kanya. Kumuha siya ng solusyon at binasa ang bulak. Bukod sa pagiging kaibigan ni Maya, isa rin akong doktor. Hayaan mong gamutin ko ang sugat mo. Totoo ba? Kanina handa mo akong saktan, ngayon ginagamot mo ako. Gulat kong tanong. Doon ko lang napansing dumudugo pala ako. Sinubukan kong hawakan ang sugat, ngunit mabilis niyang tinabig ang kamay ko. Tulad ng puso mo, marumi rin ang mga kamay mo. Maaari itong magdulot ng impeksyon. Natigilan kaming tatlo. Hindi namin malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Pinaupo niya ako sa sofa at sinuri ang sugat. Liam, tumawag ka ng may dalang banayad na pampamanhid, karayom at sinulid. Malalim ang sugat. Kailangan ng tahi. Sinilip ni Liam ang sugat at tumawag ng tao para sa mga kagamitan. Ako rin naman ay doktor. Maaari mo akong pagkatiwalaan, sarkastikong sabi niya. Magkakatiwala ako kung hindi ikaw ang may gawa ng sugat, sagot ni Liam. Wala siyang naisagot. May pumasok na staff na may dalang tray ng mga kagamitan. Matapang akong tao. Ngunit takot ako sa karayom. Hindi ba pwedeng benda lang? Pakiusap ko. Tinitigan niya ako. Hindi ako nag-aral ng medisina para turuan mo ako. Alam ko ang ginagawa ko. At kung gagambala ka pa, tatahiin ko muna ang bibig mo bago ang sugat mo, mariin niyang sabi. Tumahimik na ako. Hinawakan ko ang kamay ni Lucas at pumikit. Isipin mo si Maya. Ang ngiti niya, bulong niya. Isa-isang bumalik ang alaala. Ang kabaitan niya, ang ngiti niya, ang mga sandaling magkasama kami. At kasabay noon ang sakit ng mga nagawa ko sa kanya. Tapos na, Xavier, sabi ni Liam. Pagmulat ko, may benda na sa ulo ko. Aabuti ng 2 linggo bago gumaling. Huwag mabasa, magkakaroon ng peklat, pero mawawala rin iyon sa kalaunan, sabi ni Daisy. At sa tuwing makikita mo iyon, maaalala mong hindi nag-iisa si Maya. Lumapit siya kay Lucas. Hindi ako may sala, agad niyang sabi. Alam ko. Susuriin lang kita. Hubarin mo ang damit mo, utos niya. Nagulat si Lucas. May asawa ako. At masaya kami. Kinuha niya ang gunting. Kung gusto mo, puputulin ko na lang ang mamahalin mong damit.
Agad itong hinubad ni Lucas. Sinuri niya ang braso nito. Batay sa pamamaga at hirap sa galaw, posibleng bali. Kailangan ng x-ray, sabi niya. Tumango si Liam at ipinadala si Lucas sa x-ray room. Ayaw sana niyang umalis, ngunit napapayag ko rin siya. Pagkatapos, inayos namin ni Liam ang mga upuan habang hinihintay ang resulta. Maya-maya, dumating ang ulat. May hematoma si Maya, sabi ni Liam. Ano iyon? Tanong ko. Pinsala sa utak na nagdudulot ng pamumuo ng dugo. Kung hindi maagapan, maaaring humantong sa permanenteng pinsala, paliwanag ni Daisy. Gamutin natin agad, sabi ko. Hindi ganoon kadali. Maaaring mauwi sa koma o kamatayan, sagot ni Liam. Wala bang ibang paraan? Wala. Kailangan mong magdesisyon. Sandali akong nag-isip. Gawin ninyo ang operasyon. Gusto ko lang siyang makita bago iyon. Dinala niya ako sa silid ni Maya. Nakita ko si Maya. Balot ng benda, sugatan, marupok. Ipinaliwanag ni Liam ang mga pinsala. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko alam kung sapat ang paghingi ko ng tawad. Pero gusto ko ng isa pang pagkakataon. Patawad, Maya. Gusto kitang makilala. Lahat tungkol sa iyo. Labanan mo ito. Hindi para sa akin. Kundi para maparusahan mo ako. Pumasok si Liam, panahon na. Nilagdaan ko ang mga papeles. Nanginginig ang kamay ko. Dinala siya sa operating room. Hinalikan ko ang noo niya. Umupo ako sa labas. Umiilaw ang ilaw. Hudyat ng laban niya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa susunod na kabanata, haharapin ng lahat ang matinding resulta ng operasyon ni Maya, kung siya ba ay magigising o tuluyang malulubog sa katahimikan. Kasabay nito, magsisimulang mabunyag ang mas malalalim na lihim at pananagutan na maaaring tuluyang magwasak o magbuklod sa kanilang lahat. Kaya abangan natin,